sa page 342. Page 342. Makakaupo po tayo. Page 342, Grace Greater Than Our Sin. Grace greater than our sin, sing. Marvelous grace of our loving Lord, grace that exceeds our sin and our guilt. Yonder on Calvary's mount our cord, there where the blood of the Lamb was shed. Page 163, page 163, Blessed Assurance.
presence of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture, the birds on my side, angels descending, rain from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior am happy and blessed, watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Mabiyayang umaga po sa inyo lahat ay kung tumayong lahat. Buksan po ninyo yung mga Bible sa Kawikaan chapter 16. Proverbs chapter 16 verses 1 to 16. Babasahin ko po sa wikang Tagalog. Sundan nyo lang po kung lang mahina sa inyong pinagkatayuan. Verse 16, chapter 16, verse 1. Ang mga balak ng tao ay sa puso nagmumula, ngunit nang gagaling sa Panginoon ang tugon ng dila. Ang lahat ng daan ng tao ay parang walang anuman sa Kanya, ngunit ang mga hangarin ay tinitimbang ng Panginoon. Ipagtiwala mo sa Panginoon ang anumang inyong gagawin, at magtatagumpay ka sa iyong mga layunin. Ang Panginoon ay gumagawa sa lahat ng bagay para sa Kanyang kapakanan, maging ang masasama para sa araw ng kapahamakan. Napopoot ang Panginoon sa lahat ng pusong nagmamataas, matitiyak ninyo ito. Sa parusay hindi sila makakaiwas. Sa pamamagitan ng pag-ibig at katapatan, natutubos ang kasalanan. Sa pamamagitan ng pagkatakot sa Panginoon, ang tao'y umiiwas sa kasamaan. Kung ang mga lakad ng tao ay nakalulugod sa Panginoon, nagagawa niyang mamuhay na mapayapa. Pati mga kaaway niya ay pinagkakasundo sa kanya ng Diyos. Verse 8. Mabuti pa ang kaunti na nagbuhat sa katwiran kaysa malaking pakinabang na walang katarungan. Sa puso ng tao, binabalangkas ang kanyang gawain, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya ng kanyang mga hakbang. Ang mga labi ng hari ay nagsasalitang parang tinig na paham, at ang bibig niya ay hindi dapat magkanulo sa katarungan. Ang mga tapat na panukat at timbangan ay sa Panginoon nagmula. Lahat ng pabigat na nasa lukbutay siya ang may gawa. Sa mga gawaing lisya, ang mga hari nasusuklam sapagkat ang trono'y itinayo sa pamamagitan ng katwiran. Ang mga tapat na labi sa mga hari kasiyasiya
ang mga tao yung nagsasalita ng katotohanan sa kanila'y mahalaga. Ang puot ng hari ay sugo ng kamatayan, ngunit mapaglulubag ito ng isang taong paham. Kung maaliwalas ang mukha ng hari, ang kahulugan ay buhay. Ang kanyang pagkalugod ay tulad ng ulap na may ulan sa panahon ng tagsibol. Last verse. Mas mabuting kunin ang karunungan kaysa ginto at piliin ang pagkaunawa kaysa pila. Pagpalain po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panalangin ng paghahandog at pasasalamat. Purihin ka, O Panginoon, na Diyos ng Israel magpakailan-kailanman. Iyo, O Panginoon, ang kadakilaan, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, at ang pagtatagumpay at ang karangalan. Sapagkat lahat na nangasa langit at nangasa lupa ay iyo. Iyo ang kaharian, O Panginoon, at ikaw ay nataas na pangulo sa lahat. Ang mga kayamanan at gayon din ang karangalan ay nangagmumula sa iyo, at ikaw ang nagpupuno sa lahat. At nasa iyong kamay ang kapangyarihan at kalakasan, at nasa iyong kamay ang pagpapadakila at pagpapalakas sa lahat. Kaya't ngayon, aming Diyos, kami ay napasasalamat sa iyo, at aming pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Ngunit sino ba kami na kusang makapaghandog sa ganitong paraan? Lahat ng bagay ay nagmula sa inyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay niyo sa amin. Pagkat kami ay mga dayuhan at manlalakbay sa harap mo, gaya ng lahat ng aming mga ninuno, ang aming mga araw sa lupa ay gaya ng anino at hindi magtatagal. O Panginoon naming Diyos, lahat ng kasaganaang ito na inihandog namin ay nagmumula sa iyong mga kamay, pagkat lahat ng bagay ay sa inyo. Alam namin, aming Diyos, na inyong sinisiyasat ang puso, at nalulugod kayo sa katapatan. Sa katuwiran ng aming mga puso ay kusang loob at walang pag-iimbot na inihandog namin ang lahat ng bagay na ito. At lubos kaming nagagalak sa kusang loob na paghahandog na ito ng inyong mga anak. O Panginoon, Diyos ni na Abraham, Isaac at Israel, ang pagnanasanawang ito ay panatilihin ninyo sa puso naming lahat at manatili nawa kaming tapat sa inyo. Amen. Hango mula sa unang Kronika, Kabanata 29, talatang 10 hanggang 18. Makakapulong po tayo mga kapatid. Sa ating pong huling awiting spiritual, page 122, page 122, Christ Eternal. Christ Eternal, sing. It may be not more when the day is awaking, when sunlight through darkness and shadow is breaking, that Jesus will come in the fullness of glory to receive from the world
puso. Salita po ng ating Panginoong Kristo at dadalhin po ng ating kapatid, Elder ng Muriel. Mapagpala at mabiyayang maga sa pong lahat. Ngayon po ay ikalawang linggo na, no, ng Enero. Napakabilis ng panahon. Makailan lang nagdiwang ang buong mundo ng New Year. Ngayon ikalawang linggo na. Susunod, third Sunday na. Tapos last Sunday, tapos na January. February na. Ang bilis. Pag sinasabi natin ang bilis ng panahon, ako naman yung tataka. Kasi yung relo naman, hindi naman yan tumatakbo ng mabilis eh. Constant yan eh. Bakit natin nasabing mabilis? Warren, baka meron kang seconds. seconds, mabilis. Ganun din naman eh. Hindi naman nagbabago yan. Nakafix yan eh. Di ba? Ako yung natataka talaga eh. Paano natin nasabing ang bilis? Buti sana ko yung ikot ng mundo mabilis. Diba, ramdam. Hindi eh. Pag umikot ang mundo ng mabilis, tatalsik tayo lahat. Wala nang gravity. Sovereignty ng Diyos. Ano pa sagot? Seconds. Sovereignty ng Diyos. Sa gawain ng tao, no? Hindi natin namamalayan kasi so, ibig lang sabihin niya mga kapatid, talagang papalapit na tayo. Saan, Pastor? Papalapit na sa pagbabalik ng Panginoon o papalapit ka na sa kamatayan? Ganun lang naman yan. Dalawa lang yan. Di ba? Kaya turuan tayo ng Panginoon na bilangin ang ating mga kaarawan. Teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Magbibilang tayo. Papalapit na. So, tayo po ay maghanda sa papalapit ng bagay na darating. Okay. Itutuloy po natin ang ating pong naiwang aralin noong nakarang taon, ang tungkol sa 7 mga iglesia sa Asia Minor. At tayo po ay nasa huling iglesia na, ang Laodicea Church. Tumayo po tayo, buksan po natin ating mga Bible sa Revelation chapter 3. Revelation chapter 3, umpisahan po natin sa talatang 14. Atin pong basahin hanggang sa huling talata. Revelation chapter 3, verse 14. Narito ang sinasabi ng banal na kasulatan. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, this thing said the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich, and increased with goods, and have need of nothing. And knowest not thou that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and naked? I counsel thee to buy of me gold tried in the fire, that thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that the shame of thy nakedness do not appear, and anoint thine eyes with salve, that thou mayest see. 19. As many as I love, I rebuke and chasten. Be zealous therefore, and repent. Behold, I stand at the door and knock. If any man hear my voice, and open the door, I will come into him, and will sup with him, and he with me. To him that overcometh will I grant to sit with me in my throne, even as I also overcame, and am set down with my Father in his throne. Last verse. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches. May God bless the reading of His Word. Tayo po ay dumulog sa Panginoon sa panalangin. Tayo po ay lumuhod.
dakilang Diyos na banal at kataas-taasan at kabanal-banalan, lahat ng parangal, pasasalamat at papuri ay inaalay namin at inihahandog sa inyo sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Tanggapin nawa ninyo, Diyos, ang aming pong paglilingkod. Kami makasumpong ng biyaya at kaluguran sa inyong paningin. Dalangin po namin, handa niyo po ang mga puso at isipan. Sa pagtunghay po namin ng iyong mga salita, gabayan nawa kami ng Banal Espiritu at kami dalhin sa liwanag at katotohanan ng iyong mga salita. Maintindihan namin, Panginoong Diyos, ang mensahe na nais niyo po ipabot sa amin ngayong umaga. Magabagin niyo kami, ang mga puso, magabagin kami sa aming mga kasalanan. Pakita niyo sa amin, Panginoon, ano po ang iyong kagustuhan, ano po ang iyong ipinag-uutos at pinagay sa puso namin ang hangarin. Ito po yung aming gawin habang kami nabubuhay. Gawin niyo po ang pagpapala sa amin at hamon ang iyong mga salita. Gamitin niyo po sa kaliligtas ng sino mang inyong kalugdan. Sa banal na pangalan ng Panginoon Jesus, ito po ang dalangin. Amen. Salamat, makakaupo na po. Ang Laodicea, by the way, ang pamagat ng mensahe natin ay Laodicea, the lukewarm church. Ito po ay nabanggit na ni Apostle Paul, yung Laodicea, sa kanyang liham o sulat sa iglesia sa Colossae o sa mga Colossians. At yan ay mababasa nyo in chapter 2 verse 1, mabanggit yan in chapter 4 verse 13, and verse 15 and 16 sa Colossians. Magkalapit lang sila, itong Colossae at Laodicea. At pareha silang nasa Asia Minor. Ang Laodicea ay capital city ng Phrygia. At doon sa Acts chapter 13, chapter 17 yata ho yun. 19. Nung nagpunta sila bago sila pumunta sa Macedonia, dumaan yan si Paul at saka si Barnabas or Silas sa Phrygia. Ito po ay nasa Asia Minor, a little south of Colossae. Ang Laodicea is the last church of the seven churches. Naniniwala ko na ang lahat ng mga diseases, lahat ng mga kamalian na nakita ng Panginoon sa ibang mga iglesia na nabanggit, yung 4, ay makikita sa iglesyang ito. Pinakyaw na ng iglesyang ito lahat ng mga sakit at kamalian na maaaring taglayin ng iglesia. Sinalo niya, winelcome niya ang lahat ng mga kamalian na pinuna ng Panginoon sa ibang mga iglesia. Ako'y naniniwala na ito na po ang pinakamalalang simbahan na mababasa natin sa Biblia. Ang pinakamalubhang simbahan sa 7 iglesia. The worst church. It is a worldly church. It is a compromising church. It is a materialistic church. It is an apostate church. Papunta na siya sa apostasy. Palayo na siya sa Panginoon. In fact, ang Panginoon nasa labas na ng iglesia at kumakatok. Yun yung verse 20. Behold, I stand at the door and knock. Outside the church na siya. Hindi niya na natagalan, hindi na natiis ang Panginoon ang simbahang ito. Alamin natin kung bakit. Now, gaya ng ating pag-aaral, ito inahati sa ilang mga bagay. Makikita natin yung pagpapakilala kay Jesus Christ, the introduction of Christ. Yan ay sa talatang 14 at pangalawa, the rebuke of Christ sa mga sumunod na talata. And then, makikita din natin dyan ang utos ng Panginoon na dapat nilang gawin at yung reward ng Panginoon na ibibigay niya sa mga nag-overcome or overcomer. Simulan natin. The introduction of Christ. Ang pagpapakilala kay Jesus Christ. Na huwag po natin kalilimutan mga kapatid na ang bawat
pagpapakilala ni Jesus Christ sa kanyang iglesia ay may kinalaman po o kaugnayan po yan sa kanyang mensahe sa iglesia. May mga kahulugan po ito. Kaya napakalaga na ito po ay ating alaming mabuti. Una, si Kristo po ay ipinakilala bilang ang Amen. Verse 14. And unto the angel of the church of the Laodiceans. Na yung angel dito, yun yung pastor nila, at wala po sinabi kung sino yung pastor dito. Maaring, sabi ng ibang mga commentators, si Archippus, or someone else. Okay? But anyway, ito po ay mensahe na ipinabot sa pastor, trabaho ng pastor na ipabot ang mensahe ng Panginoon sa church. And unto the angel of the church of the Laodiceans write, This thing saith the Amen. Jesus Christ is the Amen. Or Amen. Ano ibig sabihin ng Amen? Kanina sa kanta natin, Amen, di ba? Christ returneth, Hallelujah, Hallelujah, Amen. Yan. Pag tayo nagpe-pray sa bandang uli, Amen. Pagka nakapakinig tayo ng magandang message, sermon, Amen. Nag-amen tayo eh. Ang tanong, ano ibig sabihin ng Amen? Now, kapwa sa Hebrew at saka sa Greek, ang ibig sabihin niyan, so be it. Sa Tagalog, mangyari, nawa. Mangyari, nawa. Ibig sabihin, karapat dapat. Ibig sabihin, totoo. Ibig sabihin, tiyak. Trustworthy. Verily. Truly. Surely. Ibig sabihin, ang isang statement o isang bagay ay totoo at naway mangyari nga dahil totoo. Yeah. Mga example, makikita natin sa Bible. Halimbawa, in Deuteronomy chapter 27. Saglit muna natin iwan ng Revelation chapter 3. Babalik po tayo dyan. Punta muna tayo sa Deuteronomy chapter 27. Maraming amen po dito na binanggit. Kaya mainam na ito po ang ating gamitin bilang halimbawa. Deuteronomy chapter 27. Dito po sa talatang 15. Chapter 27, verse 15. Cursed be the man. Ito yung mga sumpa. May blessing, nabanggit na yung mga blessing sa unahan. Ito naman yung mga sumpa. Na pagka ang Israel ay hindi sumunod sa Diyos, sumpain sila. Susumpain sila eh. Ano yung mga sumpa? Ayan, verse 15. Cursed be the man who makes any carved or melted image. Ayun, yung mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Yung gumagawa ng mga ribulto, sumpain sila. An abomination unto the Lord. Karumal-dumal po kasi yan sa Panginoon. Yan po ay the work of the hands of the craftsman, and putteth it in a secret place, altar. Tapos gagayakan. And putteth it in a secret place. Ano dapat sabihin ng mga tao? And all the people shall answer and say, Amen. Mangyari nawa. Ibig sabihin, yung sumpa, mangyari nga. Dapat lang mangyari yan. Amen. Sang-ayunan. Yan. Diba? Another, verse 16. Cursed be he who dishonoreth. Ayan. Mga kabataan, mga anak, makinig kayo. Ang nambabastos, walang modo, walang galang sa mga magulang. Ano sabi? Sumpain. Cursed be he who dishonoreth his father or his mother. Eh, utos po yan sa Ten Commandments yan eh. Honor your father and your mother. Igalang mo yung ama at ina. Ano dapat sasabihin ng lahat ng bayan o lahat ng tao? And all the people shall say, Amen. Mangyari nawa ang sumpa. Matindi ano? Nakakatakot. So, marami pa yan. Hindi na natin isa-isahin po yan. 12 times, kung bibilangin nyo po. Sinabi ang salitang Amen. Karapat-dapat yan, totoo yan, at maasahan yan, mangyari nawa.
Another, in Psalm 106, sa pangalimawa, natitingnan natin, punta tayo sa Psalm 106. Psalm 106. Meron dito sinabi si Haring David bilang pagpupuri sa Panginoon. Sa talatang 48 o Psalm 106 verse 48, ganito ang sabi, Blessed be the Lord God of Israel from everlasting to everlasting, and let all the people say, Amen. Praise ye the Lord. Mangyari nawa, purihin ang Panginoon, maganap nawa, sumasang-ayon kami na dapat ang Panginoon ay purihin, pagpalain, magpakailan-kailanman. Yun po ibig sabihin niyan ng amin. Another example, in 2 Corinthians chapter 1. 2 Corinthians chapter 1 in verse 18. 2 Corinthians chapter 1 verse 18. Ganito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Talatang 18. But as God is true, kung paano ang Diyos ay totoo o ang Diyos ay katotohanan, dapat yan, amin yan di ba? Amen. But as our God is true, our word toward you was not yes and nay. Para bang walang kasiguruhan, para bang manghuhula ka pa ano ba totoo? Ano ba tama? Ano ba kuya? Sabi ni Pablo, ang aming salita, ang aming pangangaral, hindi sigurado, hindi sigurado, kundi yan ay yes. Bakit? 19, for the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, even by me and Silvanus and Timothy, was not yea and nay, but in him was yes. Why? Because God is true. And because God is true, the message na pinangangaral ni Paul at ng kanyang mga kasamaan ay laging true. Hindi dapat pag-alinlanganan. It is trustworthy, it is truly, it is verily, it is surely. Huwag mo nang pag-isipan pa, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa, paniwalaan mo na. Sapagat yan ay totoo at tama. Kaya, dapat sabihin mo, Amen. You see? Tuloy. Lalo na yung mga pangako ng Diyos, verse 20. For all the promises of God in Him are yes. And in Him, Amen. Yun. Amen. Pag mga pangako ng Diyos, Amen yan. Kasi totoo yan. Totoo pa rin yan. Hindi na dapat yan pagdudahan at pag-alinlanganan. Unto the glory of God by us. So, ano ibig sabihin ng Amen? It means yes. Yes. Yeah. Amen means confirmation, right? Amen means affirmation. Sinasang-ayunan. Inaayunan. Meaning what Christ affirms is true. What He promises are yes. What He threatens is certain. Ano man ang sabihin ng Panginoon, yan ay totoo. Ano man ang mga pangako ng Diyos, yan ay oo. At ano man ang banta ng Panginoon, sigurado po yan. Sigurado po yan. Jesus Christ is the Amen. Jesus Christ has the final approval or confirmation. Ngayon, ang tanong, ano ang koneksyon nito sa message sa Church sa Laodicea? Anong koneksyon ng pagpapakilala kay Kristo bilang Amen sa church? Ibig sabihin, mga kapatid, whatever the church does, she must get Christ's affirmation or approval. Christ must have the final say or approval sa church. Yan. So palagay niyo po ba, mga kapatid, lahat ba ng ginagawa natin sa church na ito ay makakapag-amen si Jesus Christ? Ang ginagawa mo ba sa iyong buhay ay makakakuha ng amen ni Jesus Christ?
Tanungin natin yan sa ating mga sarili. Sipin mo, lahat ba ng ginagawa mo sasangayon ng Jesus Christ? Aamin ba siya dyan? Amen! Amen! Yung ginagawa, Amen! Ba dapat lang, tiyakin natin ang ating ginagawa sa iglesyang ito at ginagawa natin sa ating buhay ay makakakuha ng Amen o sa pagsang-ayon, approval, confirmation ni Jesus Christ. Pangalawa, si Kristo Jesus po ay pinakilala bilang the faithful and true witness. Balik tayo, Revelation chapter 3. Ito ang sinasabi, this thing saith the Amen, the faithful and true witness. Si Jesus Christ ay tinawag na the faithful and true witness. Actually, nabanggit na po yan in chapter 1, verse 5. Kung niyo pong natatandaan, chapter 1, verse 5, bilang pagpapakilala, nung ang Panginoon ay nagpahayag kay John in a vision, at ito ang nasaksiyan ni John. And from Jesus Christ, verse 5 of chapter 1, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loveth us, and washed us from our sins in his own blood. Now, anong karakteristik? Anong katangian ng isang faithful witness? Pag sinabing faithful witness, ano ibig sabihin? Tapat na saksi o tunay na saksi. May paliwanag po dyan si Solomon. Kaya basahin natin Proverbs chapter 14 verse 5. Proverbs chapter 14 verse 5. Sandali po natin tingnan yung Proverbs chapter 14 verse 5 bilang paliwanag kung ano ang faithful witness. Proverbs 14:5. May sagot dyan si Solomon. Ito ang sabi. Pakinggan niyo po. 14:5. A faithful witness will not lie. Ang tapat na saksi ay hindi magsisinungaling. Ibig sabihin, pagkatapat na saksi, puro katotohanan sasabihin niyan. Walang halong kasinungalingan. Hindi dapat haluan ng kasinungalingan. Kasi pag hinaluan na ng kasinungalingan niya, hindi na po yan tapat na saksi. Bulaang saksi po ang tawag ko dyan. Sinungaling. Now, in-apply yan kay Jesus Christ. Siya ang tapat na saksi. Palaging nagsasabi ng tunay, totoo at pawang katotohanan lamang. Pero ang false witness will utter lies. Yun ang kabaliktaran ng faithful witness. False witness. So balik tayo. Si Jesus Christ is the true and faithful witness. True and faithful ang Panginoon sa kanyang mga salita. True and faithful ang Panginoon sa kanyang evaluation and assessment. True and faithful ang Panginoon sa kanyang judgment. Sasabihin niya kung ano po ang totoo at wala ho siyang panahon na makipagkunwari at makipagplastikan. Tunay ang kanyang patotoo sa kalagayan o kondisyon ng Laodicean Church. Kasi maya-maya, babanggitin ng Panginoon, sasabihin niya, i-expose niya kung ano ang tunay na kalalagayan ng iglesia sa Laodicea. At yung sasabihin ng Panginoon, tunay, trustworthy. Amen. May confirmation and affirmation. Totoo ang sasabihin niya. So ngayon, ito po ang application. Mula sa atin pong nakita. Una, dahil si Jesus Christ ay faithful and true witness, siya lamang po ang saksi na dapat pakinggan. Siya lamang po ang saksi na dapat pong paniwalaan. Siya lamang po ang saksi na dapat sundin. At wala nang iba. Kaya sa church, walang dapat susundin kundi si Jesus Christ. Kasi siya yung faithful and true witness. Hindi po yung pastor na impostor. Paniniwala ng pastor, kung yung sinasabi ng pastor ay totoo at tama ayon sa sinabi ng Panginoon Kristo.
Pero kung sinasabi ng pastor, taliwas, kontra pa sa sinasabi ng Panginoon, ay hindi dapat paniwalaan yan. Lalo't hindi dapat sundin yan. Lalo't hindi ho dapat yan suportahan. Bulaan yan eh. False witness yan eh. Hindi naman faithful witness. Di ba mga kapatid? Tama? So yan po application ho dyan eh. Ang ating pong Panginoon Kristo, siya ang faithful and true witness. Ang kanyang patotoo ay patotoo ng Diyos sa mga tao. Ang kanyang mga aral at utos ay pawang tapat at totoo. Kaya hindi dapat yan pag-alinlanganan. Hindi dapat questionin. Dapat yan ay paniwalaan at tanggapin. Huwag makikinig at maniniwala sa aral at utos ng ibang tao. Ikalawa, ang mga kahatulan ni Jesucristo ay tapat at totoo. Kakasuhan niya ang kanyang mga iglesia nang wala sa tama. Hahatulan po niya ang kanyang mga iglesia na hindi sumusunod sa katotohanan. Because Jesus Christ, as the faithful and true witness, He will exercise judgment with righteousness. Jesus Christ is the righteous judge. At ipapataw niya ang kaparusahan sa kanila ng tama na naayon sa kanilang ginawa. Hindi ho magiging unfair or unjust ang Panginoon Kristo. Why? Because He is the faithful and true witness. Ikatlo, kung ang Panginoon Jesus ay true and faithful witness, dapat ganun din po tayo as a church. Dapat ang church true and faithful din. Di ba may kanta tayo? True and faithful we must be. Faithfulness to Jesus Christ as a church. Dapat ganun din tayo, mga kapatid. Una, sa ating pong pagtuturo bilang iglesia, ipangaral at ituro po natin kung ano lamang ang totoo, kung ano lamang ang itinuro ng Panginoon, at magpakatapat po tayo ho doon. Huwag nating babaguhin, huwag nating imomodify, huwag nating iiwan, huwag nating tatalikuran, magpakatapat po tayo sa tunay na mga aral ng ating Panginoon Kristo. At ang lahat ay magsasabi ng, and all the people will say, Amen, Amen, Amen. So be it. You see? Ikalawa, sa ating mga paglilingkod, una sa ating pagtuturo bilang iglesia, ikalawa, sa ating pong mga paglilingkod, wala dapat hypocrisy. Walang kaplastikan, walang pagpupunwari, walang pagpapaimbabaw, wala po dapat insincerity, at wala ho dapat kasinungalingan pagdating sa ating paglilingkod. Alam na ho ng Panginoon kung totoo ka o hindi. Alam ng Panginoon kung totoo ang ginagawa mo, o nagkukunwari ka lang, o nagpapanggap ka lang, o baka naman ikaw ay napipilitan lamang, nauobligahan ka lamang. Alam yan ng Panginoon. Alam ng Panginoon ang puso nating lahat. Wala tayong may tatago sa Panginoon. Madaya mo man, malinlang mo man, ang iyong kapwa, ang iyong mga kapatid kay Kristo, pero hindi ang Panginoon. He knows every secret of the heart. Ang ating mga puso'y lantad yan, wala hong may lilihim ng anumang bagay sa Panginoon. Open secret yan. Wala ho. Kaya alam ng Panginoon yan. Kung tayo ba'y nagkukunwari lang, nagpapanggap lamang, o kung tayo po'y sincero, tunay, at totoo. Let your yes be yes. And let your no be no. Basahin natin ang Matthew chapter 5 verse 37. Matthew chapter 5 verse 37. Sabi ni Jesus Christ sa isa sa mga aral niya o katuruan niya. Matthew chapter 5 verse 37. But let your communication be yes
Kung no, no. Huwag na plastikan. Oo, tapos hindi pala. Oh, pupunta ako. Ano oras? 3:00. Oh, sige, pupunta ako. Pumunta nga, kinabukasan na. Wala, hindi na pumunta. Pag sinabi mong oo, oo. Pag sinabi mong hindi, hindi. Panindigan mo yun. Hindi pwede maging hunyango. Diba? Dapat ganun tayo bilang mga mananampalataya. Sa ating pong conduct, conversation, yung communication dyan means conduct, communication. Lagi tayo doon sa totoo, sa tunay. No, mga kapatid? Pag tayo po ay nakabitaw na ng salita, pag sinabi mong, opo, magbabayad po ako sa katapusan. Pag dumating ang katapusan, bayad na. Hindi nagbayad. Hindi pa naman katapusan na. Katapusan na, 30 na ngayon na. Hindi, katapusan ng mundo, sabi ko. Katapusan pala ng mundo. O katapusan na ng buhay ko. Babayad ako. Kasi pagka katapusan na ng buhay niya, maraming abuloy. Hindi makakabayad na siya. Yun nga lang, wala na siya. Ganun ho mga kapatid. Pag sinabi naman natin hindi, hindi. Panindigan po. Yun ho ang gusto ng Panginoon eh. Sa Tagalog, ganito po ang sabi. Matthew 5:37. Sapagkat, 5:37. Sapagkat nang sabihin ninyong oo kung oo, o kaya hindi kung hindi, anumang idagdag ninyo rito ay buhat na sa masama. Another, James chapter 5 verse 12. Santiago 5:12. Hanggat maaari, tuparin natin sinabi natin. Kung oo, oo, kung hindi, hindi. Hanggat maaari. John chapter 5 verse 12. Higit sa lahat mga kapatid, huwag na kayong manunumpa. Papromise ka pa. Promise. Huwag na kayong manunumpa. Huwag na ninyong sabihin, saksi ko ang langit. Uy. Saksi ko ang lupa. O ano pa man. Sapagkat nang sabihin ninyong oo kung oo. At hindi kung hindi. Upang di kayo hatulan. Yan po ang ibig sabihin ng true and faithful witness. Pinakilala po si Jesus Christ bilang the Amen. Pinakilala po si Jesus Christ bilang the faithful and true witness. Pangatlo, pinakilala po si Jesus Christ bilang the beginning of the creation of God. Revelation, balik tayo, chapter 3. Verse 14. This thing saith the Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God. Ang ibig sabihin ng beginning, the origin. Siya yung pinagsimulan, siya yung pasimula, kung saan by Him, anything started. By Him, anything commences, or anything begins to be. Christ caused all things to exist. At walang anumang bagay ang umiral sa mundong ito na wala si Jesus Christ. Siya ang pinagmulan ng lahat ng mga nilikha ng Diyos. Ng lahat ng mga mabuting bagay na kung wala siya, ay wala. Walang mundo, walang langit at lupa, walang kalawakan. Ngayon, itong creation of God na tinutukoy dito ay maaaring mga hulugan ng dalawang bagay. Una, the universe. The heavens and the earth. In Colossians chapter 1 verse 16. Babalik tayo sa Revelation chapter 3 from time to time lilipat tayo sa ibang talata bilang karagdagang kaalaman at katotohanan. Sa Colosas, kabanata 1:16. Colossians chapter 1 verse 16. Pakinggan niyo sabi, for by Him, meaning Jesus Christ, sa pamagitan niya,
By Him were all things created. Okay? So si Jesus Christ, hindi siya created. Si Jesus Christ ay creator. Hindi siya created being. So yun ang ibig sabihin ng the beginning of the creation of God. It doesn't mean na si Jesus Christ ay nilikha ng Diyos o siya created being. Ang ibig sabihin siya ang pasimula ng lahat ng mga nilikha. At lahat ng mga bagay ay nilikha sa pamamagitan niya. Sa makatuwid, siya ay creator. Because He is God. And by Him, for by Him are all things created, that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers, all things were created by Him and for Him. Maliwanag po yun. And then in John chapter 1, punta naman tayo sa John chapter 1 verse 3, na kung walang Panginoon Kristo, walang iiral na anumang bagay. Sapagkat ang sabi sa John chapter 1 verse 3, all things were made by Him, and without Him. You see that? And without Him was not anything made that was made. Kung wala siya. So ngayon, ito tanong, ano ang kinalaman ng kanyang pagpapakilala bilang the beginning of the creation of God sa church ng Laodicea? Ibig sabihin mga kapatid, it was Jesus Christ who started the church. Matthew 16:18, Jesus said, upon this rock I will build my church. So lahat ng iglesia na naitatag, si Jesus Christ ang nagtatag. Ang iglesyang ito, siya ang nagpasimula. Siya ang nagtatag nito, hindi po ako. Hindi ho si Elder Alex Ipino. Ang Panginoon po, instrumento lamang po. Ang iglesia sa Imus. Panginoon po ang nagtatag. Ito po'y kanyang church. Hindi po akin to. Church po ito ng Panginoon. Siya po ang founder. Siya po ang head. Siya ang Lord of the church. Sinimulan niya ang iglesia. At sinimulan niya ng tama. Ang church sa Laodicea, sinimulan niya ng tama. Yun nga lang, napupunta na sa mali. Yun nga lang, nagkakamali na. At kapag ka ang iglesia hindi sumunod sa kanya, kapag ang church ay hindi po nanatili sa tama o sa katotohanan, na ito pong naging kalalagayan, San Jose, ng iglesia sa Laodicea, ano po gagawin? Tatanggalin po niya ang kanilang kandileryo. Isusukan niya ito at hindi na po niya kikilalanin na kanyang iglesia. At maaari po siyang magpasimula o magsimula ng panibago. At yan ang ibig sabihin ng the beginning of the creation of God. Listen, hindi ho manghihinayang ang Diyos na itakwil ang kanyang mga iglesia na hindi ho sumusunod sa kanya at lumalang o lumika ulit ng panibago. Sapagkat this is the beginning of the creation of God. So yung beginning of the creation of God, may kinalaman una sa universe or may kinalaman sa church. Creation ng Diyos ang universe, creation din ng Diyos ang church. Ito po maaari niyang gawin sa iglesia sa Laodicea pag hindi ho sumunod. At yun ang ating makikita. Isusuka niya. Isusuka kita, sabi ng Panginoon. At ang Panginoon, nandun ako sa labas ng pintuan. Pero muli siyang pumatok. Di ba? At ang sabi niya, sino man, sino mang interesado, sino mang may gusto, kaya doon magsisimula ang Panginoon ng panibago na nasa tama. Iiwan niya yung luma na wala sa tama. Aayawan niya, susukan niya, tatakwil niya yun. Yan po. At yan po mga kapatid ang nangyari sa mga iglesia dyan sa Leyte, iglesia dyan sa Mindanao.
Yang iglesia dyan po sa Leyte, hindi ho natin kinikilalang iglesia ng Panginoon. Isinuka na ho ng Panginoon yan. Ako'y naniniwala na hindi po yan tunay na iglesia ng Panginoon. Kaya ho natin nire-baptize si Preacher Danilo Denoy. At hindi natin kikilalanin. Tahasan ko na sinasabi ho yan. Diretsahan kong sinasabi ho yan mga kapatid. Na yung iglesia dyan sa Isabelete ay hindi ho natin kinikilala na yan ay iglesia ng Diyos. Hindi. Maaski ang iglesia dyan sa Mindanao. Hindi yung mga tunay na iglesia ng Panginoon. Ako'y nalulungkot na ang mga American churches hindi na naging maingat sa pagbibigay ng authority. Hindi mo na sinuri, hindi mo na inalam ang tunay na kalalagayan ng mga yan. Madali yan, nabigyan ng authority. Nagkamali ang mga churches ng Panginoon sa Amerika. Yan ang aking paniniwala, mga kapatid. Bagamat mayroong mga nabigyan ng mga tunay at tama, pero may mga nabigyan na hindi. Mali. Hindi tama. Mga Laodicean church yan, mga kapatid. At yan ay aking patutunayan ho yan sa liwanag ng salita ng Diyos. Yan ang mga nangyari po. Kaya pangalawa, mga kapatid, punta na tayo sa ikalawang puntos, the rebuke of Christ. Sa verse 15, balik tayo, Revelation. Revelation chapter 3, verse 15. Dito po, patutunayan ko po sa inyo yung binitawan kong statement kung bakit hindi natin sila kinikilala ang mga simbahan ng Panginoon. Kahit na sabihin na natin nagsimula yan sa tama, katulad nito, iglesia pa rin to ng Panginoon, Laodicea. Pero nakita naman natin ang kanilang naging kalagayan at pinatunguhan. Lumabas na ang Panginoon sa iglesia. At may banta na ang Panginoon. At hindi ko sinasabing hindi ho pwedeng mangyari sa atin ho yan, mga kapatid. Tayo ho bilang church, pwedeng mangyari din sa atin yan. Kaya nga natin pinag-aaralan eh. Huwag sanang mangyari na tayo rin po'y maging katulad ng Laodicea. Kaya nga po, ako po bilang mensahero ng Diyos, pastor ng iglesyang ito po yung mensahe ng Panginoon na ipinaaabot ko po sa inyong lahat. Sapagkat nakakalungkot po mga kapatid dahil ang Laodicea Church, yan na po ang kalalagayang espiritual ng halos karamihan ng mga simbahan ngayon sa ating panahon. Yung last church, ayan na, nagsimula sa Ephesus, tinan nyo naman yung takbo, no? Yung progress. Pag tinan nyo sa kasaysayan, kung ito i-interpret natin historically, ang tendency talaga ng mga simbahan, mapupunta sa Laodicea eh. Pag hindi talaga nag-iingat eh. Doon pala nga sa gitna, winawarningan na ng Panginoon. Di ba? Ephesus, winarningan. Pergamo, winarningan. Thyatira, winarningan. Sardis. Pag ang simbahan ay binaliwala ang mga warning ng Panginoon, ang landing niyan, Laodicea. Worst church. Pag naging indifferent. Christ rebuked the church because He was displeased with the condition of the church. And so, He told them frankly what the conditions of the church were. Ito po ang kanyang faithful and true judgment. Number 1, the church is neither cold nor hot. Verse 15, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. Jesus Christ is telling about the temperature of the church. Temperatura ng iglesia.
Ang church bang ito ay malamig? Sabi ng Panginoon, hindi. Ang church bang ito kung gayon ay mainit? Aba, hindi rin. Kung hindi malamig, dapat mainit, di ba? At kung hindi naman mainit, dapat malamig. Aba, wala, kahit isa. Neither cold nor hot. Ano ba gusto ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, ibig ko na ikaw ay malamig o mainit. Kahit alin dyan, okay yan sa Panginoon. Amen yan! May affirmation, kahit alin dyan. Kung hindi ka mainit, basta maging malamig ka. Hindi malamig. Abay, okay yan, basta mainit ka. Huwag lang neither cold nor hot. So, ano ibig sabihin ng malamig? Nanlalamig? Ay, hindi naman sinabing nanlalamig eh. Di ba? At saka sabi niya ibig ko. Kung hindi ka mainit, ibig ko maging malamig ka. Ngayon, kung hindi ka naman malamig, mainit ka. Alin dyan sa dalawa, okay sa akin yan. Amen kayo, amen. Ang problema, kahit isa doon wala, pinagsamang mainit at malamig. Nakita ko na yan, ha? Mga kapatid. So, ano po ibig sabihin ho nito? Alinman sa dalawang temperatura gusto ng Panginoon. Kung hindi ka mainit, sabi ng Panginoon, ang gusto ko, malamig ka. Kung hindi ka naman malamig, take note ha, hindi po sinabing nanlalamig. Ang gusto ko, mainit ka. So, ano ibig sabihin nito? Alam niyo mga kapatid, ang malamig at mainit ay parehong positibo at hindi negatibong temperatura yan. Alinman sa dalawang kondisyon, sa Panginoon, okay yan sa Kanya. Kasi ang mainit at malamig ay parehong nagdudulot po yan ng ginhawa sa katawan ng tao. Di ba mga kapatid? Both are beneficial. That's the point. Di ba? Kapag ka malamig ang panahon, tulad ngayon, malamig ang panahon, anong gusto natin? Ano hanap natin? Kapeng mainit. Kumot na mainit. Tubig na mainit pag maliligo. Di ba? Pag malamig ang panahon. Kasi ang mainit nakapagdudulot ng ginhawa. Warm ang idinudulot. Warm, init. Ngayon, pagka naman mainit, ano hanap? Malamig na tubig. Diba? Malamig na swimming pool. Yan. Gusto pa nagyayelo. Malamig na tubig, malamig na soft drinks. Basta malamig kasi nagbibigay ng ginhawa, refreshing. Alin man sa dalawa, malamig man o mainit, magdudulot ng benefit. Ang malamig, refreshing. Ang mainit, warm. Kapag ang ginagawa ng church ay nagdudulot ng refreshment sa Panginoon, amen. Sasabihin ng Panginoon, amen. Kapag ang ginagawa ng church ay nagbibigay ng warmth o init sa Panginoon, sasabihin ng Panginoon, amen. May affirmation siya. May confirmation siya. Ang problema, neither of the two ang naidulot o naidudulot sa Panginoon. At dahil dito, hindi niya may bibigay ang kanyang amen. Hindi niya may bibigay ang kanyang approval. Wala sa ginagawa ng iglesyang ito ang nakapagdulot ng refreshment o kaya'y warm sa Panginoon. Ang iglesyang ito para sa Panginoon ay maligamgam na iglesia. Yan ang pangalawa. 15, I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would. Tingnan nyo, sabi niyo, gusto ko. Kayo'y malamig o kaya naman ay mainit. So then, because thou art lukewarm. So yun pala, ibig sabihin ng neither cold nor hot. Lukewarm. Sa Tagalog, malahininga. Sa ibang saling Tagalog, maligamgam.
At dahil sa ang iglesyang ito'y maligamgam, ang ibig sabihin kasi, hindi mo malaman, hindi mo masabi, malamig ba o mainit? Ano ba talaga? Kayo ba'y malamig o kayo ba'y mainit? Ano yun? Sala sa init, sala sa lamig. Tama? Di ba yun ang sinasabi natin? Ang simbahang ito, hindi naman siya kompleto o hindi naman siya ganap na patay. This church is not completely dead. It has some form of spirituality, but it is not on fire for God. The problem is indifference. That's it. That's the word. Indifference. And that's what kills the church. Indifference. They are unconcerned about the things of God. They just don't care. What they care about is money. Sabi ng simbahang ito, I am rich and have so many goods and have need of nothing. That's what we just care about. Puro pera. Material na bagay. Kaya simbahang ito, materialistic. Mamaya, puntahan mo natin yan. They are so indifferent, unconcerned about the things of God. They just don't care. This church is a victim of spiritual indifference. There is a deadness and coldness in their testimony about Christ. Neither cold nor hot. Sala sa init, sala sa lamig. Second concept or truth. Una, indifference, spiritual indifference. Pangalawa, neutrality. Neutral ang simbahang ito. Neutral. Parang dila. Neutral. Ano yun? Basahin natin ang Santiago, Kapitulo 3. James chapter 3 verse 9. Tingnan nyo dila. Sa dila, dalawang bagay pwedeng lumabas eh. Tingnan nyo po sabi ni Santiago. Chapter 3 verse 9. Dila ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. Oh, ganda, di ba? Dila ginagamit sa pagpupuri sa Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa pagtungayaw sa ating kapwa na kapareho nating nilalang ayon sa wangis ng Diyos. Kita nyo? Oh. Sa dila pala, lumalabas ang PTL at saka PTI. Pastor, ano yun? PTL, praise the Lord. PTI, ay hindi ko na mababanggit. Basta yung I, ina. Nakuha nyo? Sa isang dila lang yan. PTL at saka PI ang lumalabas. You see? Verse 10, sa isang bibig lumalabas ang pagpupuri at ang pagtungayaw. We bless and we condemn. Mga kapatid, hindi dapat mangyari ito. You see? Magpakatotoo ka. Ano ba talaga? Saan ka? Kung ikaw'y palamura, di aminin mo palamura ka. Muna sabihin pang praise the Lord. Ngayon kung talagang praise the Lord ka, diyan ka. Iwan mo na yung pagmumura. Neither cold nor hot eh. Magpakatotoo ka, tanggapin mo kung talaga ka palamura, di aminin mo. At aminin mo, masama ka. Huwag ka naman kunwari na mabuti ka pang tao. Hindi yung gano'n. Verse 11, maaari bang dumaloy sa isang buka ng tubig na matabang at tubig na maalat? Pwede ba yun? Ngayon, ang lumalabas sa bukan ay maalat. Bukas, matamis. O masarap. Ano sabi ni Santiago? Hindi dapat gayon. Verse 12, mga kapatid, magbubunga ba ng ulibo ang puno ng higos? O ang ubas ba ay magbubunga ng higos? Ang batis na maalat ay di bubukalan ng tubig na tabang.
Alin sa dalawa lang. Yun pong ibig sabihin ng mga kapatid. Okay? James chapter 5, tingnan niyo po sa verse 12. James 5:12. James 5:12. Ito pa isang prinsipyo. Higit sa lahat mga kapatid, huwag na kayong manunumpa, huwag na ninyong sabihin, saksi ko ang langit, o ang lupa, o ano paman, sapagkat ang sabihin ninyong oo kung oo, at hindi kung hindi, upang di kayo hatulan. Let us be faithful and true. Now, the whole church is lukewarm. The Laodicea church is lukewarm. Wala ho siyang pinapanigan. Lahat ay kanyang kinakampihan. Walang mali at wala rin tama sa kanya. Pwede siya sa kaliwa, pwede din siya sa kanan. Yan. Walang black, walang white sa kanya. Nasa gray area siya. Hindi mo alam kung ano ang kanyang paninindigan. Hindi mo alam kung anong tinatayuan pagdating sa doktrina, pagdating sa paniniwala, at gayon din pagdating sa kanilang pamumuhay. Lahat ay kasundo niya. Lahat ay kakampi niya. Neutral. This is the union of cold and hot. Wala na hong pagkakaiba. Yan pong ibig sabihin ng indifference. Sa dalawa, walang pagkakaiba. Walang pagkakaiba sa sheep at sa goat. Lahat sheep. Walang pagkakaiba sa tares and wheat. This is a mixture of tares and wheat. At walang pagkakaiba. Pareho daw Kristiyano lahat. Walang pagkakaiba sa children of the kingdom at saka sa kingdom o sa children of the wicked one. Parehas din sa Diyos. Walang pagkakaiba sa God-sent preachers at doon din sa false preachers. Pareho daw nangangaral ng gospel. Pareho daw. Sila ay mangangaral ng Diyos. Walang pagkakaiba sa mga true churches at false churches. Lahat po yan, simbahan ng Panginoon. Walang pagkakaiba sa male and female. Yung male, female na rin at yung female, male na rin. Wala nang pagkakaiba. Ito na ang kalalagayan ng napakaraming simbahan ngayon. Pagdating sa doktrina, walang pagkakaiba. May tama sa Calvinism, may tama rin sa Arminianism. May save sa mga sovereign gracers, may save din sa mga Arminians. Ang salvation ng mga sovereign gracers ay parehas lang daw sa salvation ng mga Arminians. Ang gospel ng Biblia, yun din daw ang gospel ng mga Arminians. Wala na rin pagkakaiba sa Universal Church at Local Visible Church. Pareho daw yan, simbahan ng Panginoon. Kaya walang pagkakaiba kung anong paniwala mo. Kung ka niniwala sa Universal Invisible Church o kaya Local Visible Church, parehas lang yan. Parehas na simbahan niya ng Panginoon. Wala nang pagkakaiba eh. You see? Pagdating sa Lord's Supper, okay lang kung crackers ang tinapay at okay lang kung grape juice ang ginagamit. Wala namang pagkakaiba yan. Sabi nila, hapunan din daw ng Panginoon yan. Pagdating sa baptism, walang problema, walang kaso. Kung ang baptism ay wisit, o kaya'y buhos, o kaya'y lubog, walang pagkakaiba. Basta mahalaga, binautismuhan. Pagdating sa belo, walang pagkakaiba. Kahit magbelo o hindi, walang pagkakaiba. Okay lang yan. Sumasamba rin naman sa Diyos. Pagdating sa way of worship, kahit magulo, kahit may drum, kahit nagsasayawan, kahit parang concert na, mahalaga sumasamba sa Diyos. Walang pagkakaiba. Maging sa pagpapastor, okay lang kahit babae nagpapastor. Lalaki man o babae, walang pagkakaiba. Sa Diyos din naman daw yan, naglilingkod sa Diyos. Kita nyo? Wala nang pagkakaiba eh. Lahok na eh. Hindi tanggap ang Arminianism, pero tanggap ang salvation ng mga Arminians. Ang Arminianism ay damnable heresy, pero ang mga Arminians ay saved.
Hindi mga heretics. Kita nyo? Wala na, hindi mo na ma-identify. Neither cold nor hot. Pagdating sa pamumuhay, wala ring pagkakaiba. Wala po. They believe in one thing, they practice another thing. There is a form of godliness, but lives more on worldliness. Mga miyembro, mga mangangalo niya, miyembro pa din. Basta nagbibigay ng tithes and offerings. Mga pastor, kahit disqualified na, nasa ministry pa rin. Kasi gusto maglingkod. Disqualified na, ayon sa turo ng Bible, pastor pa rin. Makikita mo, there is a form of spirituality, pero the majority are carnal, worldly Christians. Hindi naniniwala sa Pasko, pero dumadalo sa mga Christmas party. Hindi naniniwala o naniniwala sa truth ng Hebrews 10:25, huwag pababayaan pagtitipon, pero palaging dinadalo. Sovereign grace daw siya, pero ma-attend sa mga Armenian churches. At nakikipag-fellowship pa sa mga Armenian churches. Yan ang tinatawag na sala sa init, sala sa lamig. Ito yung church na wala ng conviction, half-hearted, full of hypocrisy, insincere, compromiser, carnal, worldly, full of heresies. Ito po yung mga simbahan na walang gulugod, walang matibay na paninindigan, walang tinatayuan, wala hong doktrina, wala ng faithfulness at truthfulness sa kanila. Hindi sila true and faithful witness. Hindi po sila katulad ng Panginoong Hesus. Kabaliktaran po sila ng Panginoong Hesus. Sila po ay mga unfaithful and untrue. Ito po yung simbahan na ang lahat ng mga miyembro ay nasa maluwang na pintuan at malapad na daan patungo sa pagkapahamak, at marami sila doong nagsisipasok. Lastly, ang church na ito ay materially rich but spiritually poor. Sabi ng Panginoong Hesus, verse 17, because thou sayest, I am rich, and increase with goods, and have need of nothing. Kabaliktaran sila ng Smyrna Church. Ang Smyrna Church, poor, materially, pero rich sila spiritually. Panginoon Jesus mismo nagsabi na mayaman yung simbahan na Smyrna, kahit sila dukha. Baka nakalimutan natin, basahin po natin. Chapter 2, verse 9. I know thy works and tribulation and poverty, but thou art rich. You see? Sino nagsabi rich ang church na ito? Jesus Christ. Sino nagsabi na mayaman ang Laodicea Church? Sila, hindi si Jesus Christ. Ang affirmation, confirmation ng Panginoon, ang mayamang church, Smyrna. Hindi po ang Laodicea. Bagamat mayaman sila talaga, materially. Pero sa spiritual, ano sabi ng Panginoon? Thou art poor, naked, yan, wretched, miserable, poor, and blind, and naked. Mayamang simbahan, mapera ang simbahan, malaki lagi ang tithes and offering, tityakin ko yan, by the millions yan, monthly income yan, milyon. Kung hindi man monthly, annually, milyon. Eh di ba ganun ang mayaman simbahan? Mapera. Di ba? Marami ang mga miyembro niyan. Sigurado yan. Tama? Sangayin kayo? Marami miyembro yan. At baka puro mayayaman pa mga miyembro niyan. Puro mga dikotse yan. Oh. Wala pa ako kasing nalalaman na simbahang mayaman pero lilima lang miyembro.
Meron ba kayo alam na gano'n, simbahan? Lahat ng mayayamang simbahan, maraming miyembro. Tama? Masabihin nyo, mali ako. Di ba? Puro mayaman ho yan. Karamihan ho dyan, mayaman. O kaya may kaya. Malaki ang building niyan. Air condition pa. Malamang carpeted pa. Yan. At sako, mayaman din ang pastor nila. May mga sasakyan. Hindi lang sasakyan ha. May mga sasakyan ang pastor. Meron siyang personal, may pampamilya siya, may pan-church siya. Mayaman eh. Di ba? Tama ba? Ang tanong ko ganito eh. Paano sila yumaman? Isa lang mga kapatid. Ang sagot, compromise. Compromising church. Kahit ano pwede. Neither cold nor hot. Tatanggapin ng simbahang yan. Basta yumaman lang siya, dumami mga miyembro. Sapat na yun sa kanila. I have need of nothing. But in the eyes of Him who is faithful and true witness, ang judgment ng Panginoon, ang church na ito is wretched and miserable and poor and blind and naked. You see, the Lord does not see as man sees. He does not judge as man judges. Maaaring sa paningin ng mga tao ang simbahan ito ay mayaman, but not in the eyes of the Lord, the true and faithful witness. Sabi ng Panginoon, I know thy works. I know who you are. Pero sila hindi nila alam. Sabi ng Panginoon, thou knowest not. Diba? Sabi diyan, nung sinabi nilang, I am rich, verse 17, and increase with goods and in need of nothing, and knowest not. Hindi nila alam. Yung tunay nilang kalalagayang espiritual, nalaman lang nila nung sinabi ng Panginoon kung anong tunay nilang kalagayan. Ganyan din tayo mga kapatid. Hindi rin natin alam, not until the Lord tells us, I know thy works. You do not know, I do not know. Mismo tayo nga mga sarili natin, mga puso, hindi natin alam eh. Akala natin, faithful na tayo. Akala natin, okay na tayo sa Diyos eh. Not until sabi ng Panginoon, you do not know. Now, I'm going to tell you what you are and who you are in my sight. Siya magsasabi. Siya ang nakakalam kung anong tunay na kalagayan ng kanyang iglesia. Huwag tayong assuming. Huwag tayong mamuhay sa akala. Kaya nga may Bible tayo. Ang Bible, salamin yan eh. Lagi tayo titingin sa salamin ng salita ng Diyos. Para malaman natin kung tayo nga ba ay nakakaabot sa pamantayan, kung tayo nga ba ay we truly live up to our names, we live up to the standard of the Lord. Yan ang purpose, ba tayo nag-aaral ng Bible? Para malaman natin. Kaya nga, di ba may prayer tayo, Panginoon, sa aming pag-aaral, pakita niyo sa amin kung ang tunay na kalalagayan ng aming mga puso sa liwanag ng iyong mga salita. Search me, O God, and know my heart. Try me, know my thoughts. And see if there are wicked ways in me. Tell me, Lord, tell me. I want to know what is the best as well as the worst in me. Tell me. Because my heart is deceitful above all things and desperately wicked. Baka ang judgment ng puso ko, okay ako, tapat ako sa iyo, mabuti ako, yung pala sa paningin mo, hindi pala, mali pala ako.
Kaya sabihin niyo sa akin, Panginoon, paalam niyo po sa akin. Dapat ganun. Siya nakakalam. Itong simbahang ito masyadong self-sufficient, masyadong believe, kumpiyansa sa sarili. Abay, sabi ba naman wala na raw siyang kailangan pa. Ha? Alam niyo mga kapatid, ito ang pinakamasamang bagay na maaaring sabihin ng isang church. Na akala niya, wala na raw siyang kailangan pa. Delikado yan. That is self-sufficiency. Hindi tayo pwedeng maging ganyan. Lagi tayong may pangangailangan sa Panginoon. I-contrast natin mga kapatid itong Laodicea sa sinabi ni David. Buksan niyo sa Psalm 86. Psalm 86 verse 1. Dahil sa yaman ng simbahan ito, nabulag na talaga bulag na Hindi na nila alam yung true condition nila Kita nyo nagagawa ng yaman, nakakabulag. Diba? At lahat ay magsasabi ng Amen. So be it. 86:1. Bow down thy ear, O Lord, hear me. Look at this. For I am poor and needy. I am poor and needy. Yan ang dapat nating maging attitude. Yan ang dapat nating maramdaman mga kapatid. We are poor without Jesus Christ. And we cannot live without Christ. We are dependent upon Jesus Christ. Naunawaan mo ba yan, kapatid? Lagi tayo nangangailangan kay Jesus Christ. Why? Because we are poor and needy. Oh, may more of this poverty be our heartfelt portion. Masyadong simbahan ito Tiwala sa sarili, kumpiyansa So ano gagawin ng Panginoon sa ganitong klase ng simbahan? Dahil maligamgam, hindi mainit, hindi naman malamig, ano sabi ng Panginoon? I will spew thee out. Isusuka kita sa aking bibig. You know why? Because this church makes Christ sick. Bumaliktad ang sikmura ng Panginoon. Hindi niya masikmura itong simbahang ito. Maligamgam na tubig. Pumasok sa kanyang tiyan, bumaliktad ang sikmura ng Panginoon. Kaya susukan niya. Nakakasuka sa Panginoon ang simbahang ito. Itong sinabi ng Panginoon, itong larawan ay napakatindi. It's a very strong language. At ito'y nagpapahiwatig ng matinding pagkasuklam, pagkamuhi, sa kawalang bahala nila, sa kanilang indifference na namayani sa simbahang ito. Ang idea kasi nito mga kapatid, sila po'y lubos na itatakwil. At itatakwil po sila bilang isang iglesia. Na isang banta po yan na nagkaroon ng masaganang katuparan sa mga sumunod na panahon. Punta ka ngayon sa Laodicea, na ngayon ay modern Turkey. Wala na hong simbahan ng Panginoon doon. Wala na. Sinuka na ng Panginoon. At pag may sinuka ang Panginoon, di ba, pag tinakwil, dahil siya ang the beginning of God's creation, dito siya nag-create. San Pablo City, na kanyang church. Lumipat ang Panginoon sa Pilipinas. Punta kayo sa Asia Minor, modern Turkey. Wala namang simbahan dun Kasi ito na nangyari. Sinukan na ng Panginoon. See? Ang banta sa iglesyang ito ay maaaring asahan na mangyayari po yan sa lahat ng mga iglesia. Kung sila po ay parehong nasa ganitong kalagayan. At ang lahat ng nagpapakilalang Kristiyano na maligamgam, sila po ay mayroon pong espesyal na kadahilanan upang matakot sa galit ng tagapagligtas. Ang lesson po dito na makikita natin mga kapatid, hindi po lahat ng mga iglesia, hindi po lahat ng mga simbahan sa ating paligid
ay tinatangkilik, kinikilala, tinatanggap ng Panginoon. Yan ang lesson. Hindi lahat ng born again Christian, hindi lahat ng Christian churches, hindi lahat ng so-called Bible-believing churches ay churches ng Panginoon. Isusukan niya ang mga lukewarm churches. They are all sickening to Christ. Nakita natin. Maliwanag po mga kapatid. Matindi ito eh. Marami diyang mga simbahan, mga born again na sinasabi, yan ba yung mga simbahan ng Panginoon? Nakakatiyak po ba tayo? Kauri natin sila, kaisa natin sila, brothers and sisters ba natin talaga sila? Nakakalungkot, pero yan ang totoo. May mga isinusuka ang Panginoon eh. Hindi niya matanggap. Yan yung mga simbahan niya eh. Pinakwil niya. Ang Laodicea Church, mga kapatid, ay isang uri ng simbahan na pagpapayaman at pagpaparami lamang ng mga miyembro ang mahalaga sa kanya. Walang halaga sa kanya ang truth, walang halaga sa kanya katotohanan, doktrina, o kaya yung mga aral ng Panginoong Hesus, o kaya pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. They don't care. They don't care. They are indifferent. Walang matuwid at banal na pamumuhay. Pero sila raw ay Kristiyano. Sila ay mga religyoso. Pag Sunday naman, lagi naman na-attend eh. Sunday, spiritual. Pagdating ng Lunes, Sabado, karnal. Sala sa init, sala sa lamig. Ito po yung uri ng iglesia na ang mga miyembro po ay interesado sa mga pangako ng Diyos, pero wala po silang interes sa mga kautusan ng Diyos. Gustong-gusto nila ng mga pagpapala ng Diyos, pero ayaw po nila sa pagsunod sa Diyos. Prosperity-oriented church na pinamumunuan ng mga prosperity preachers na ang mga ipinangaral ay prosperity gospel. Puro pagpapaunlad ng mga miyembro sa mga bagay na karnal, material at sanlibutan. Pero hindi sa mga bagay na spiritual. They don't care about that. Yan ang mahirap sa mga ganitong tao, mga kapatid. Ganito na halos ang lahat ng mga simbahan ngayon. Ganito na ho. Ang isang lukewarm church ay, tanda natin, kasuklam-suklam at kasukasuka sa Panginoon. Are you a lukewarm church? Or are you a lukewarm Christian? And are we a lukewarm church? May God forbid. By the grace of God, let us diligently strive to be the kind of church that Jesus Christ wants, the kind of church that He is pleased. Sana Philadelphia Church tayo, no? O kaya Smyrna Church. O combination of both. Yan lamang po yung dalawang simbahan na pinapurihan ng Panginoon. Wala siya nakitang negative. Yan ho. Nagtatakwil ang Panginoon. Sa araw ng paghuhukom, sa tingin mo kaya, itatakwil ka rin ng Diyos? Ang pinakamasama o nakakakilabot na salita na maring marinig ng isang tao mula sa bibig ng Panginoon ay yung
hindi kita nakikilala. Ikaw na gumagawa ng katampalasanan. Nakakatakot yun. Hindi ka kikilalanin, meaning to say, He will disown you. Bakit? Kasi nung ikaw'y nabubuhay dito sa lupa, itinakwil mo rin siya. Itinakwil mo siya. Kaya tatakwil ka rin niya. Isusuka ka niya. Hindi ka niya kikilalanin. So ngayon pa lang, ano gusto ng Diyos? Repent! Magsisi ka sa iyong mga kasalanan. Makinig ka sa tinig ng Panginoon. Makinig ka sa Kanyang salita. Kilalanin mo ang Panginoon Kristo na siyang Panginoon at tagapagligtas. Sa pamagitan niya, ang mga kasalanan mo ay mapapatawad. Sa Kanyang dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo ay may kapatawaran ng kasalanan. Lumapit ka kay Jesus Christ. Ngayon na. Samantalain mo na pagkakataon. Sampalatayanan mo siya at kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At hindi ka pwedeng mabuhay dito at doon din sa kabilang buhay na wala si Jesus Christ. May God bless the message in our hearts. Ay po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa iyong mga salita na pinahayag sa amin. Salamat sa mga kaliwanagan at katotohanan, Panginoon Diyos. Ito po'y warning sa amin. Kami as a church, mag-iingat. Lagi naming papansinin ang mga babala ninyo. Papansinin namin, bibigyang halaga ang mga paalaalan ninyo sa amin. Huwag namin babaliwalain. Sisirasohin namin ang iyong mga salita, mga pangaral ninyo, ang mga utos niyo sa amin, sapagkat kayo Diyos na makatarong at makatwiran. Hatulan niyo ang mga lumalapastangan sa inyo, ang mga hindi sumusunod, hindi nakikinig sa inyo. Parurusahan niyo ng mabigat na parusa. O Panginoong Diyos, mahabag kayo sa iglesyang ito. Kayo pong nakakalam kung ano pong aming tunay na kondisyon. Kami po ba, O Diyos, ay tama? Kami po ba ay tama ang aming ginagawa? Maayos po ba kami? O meron po ba kaming mga bagay na hindi namin nagagawa? Paunawan niyo sa amin, Panginoon. Kayo po ang aming hukom. Kayo po ang true and faithful witness. Kayo po makapagsasabi sa amin ng tunay naming kondisyon kalalagayan. Hindi po kami. Baka kami po ay dinadaya lamang namin ang aming mga puso, ang aming mga sarili. Pero ang aming pong prayer, Panginoon Diyos, naway gawin niyo kaming faithful. Gawin niyong faithful ang church na ito. Lahat kami, lahat ng miyembro. Nasusunod palagi. Gagawin ang mga utos niyo. At susundin ang iyong kalooban. Biyayaan niyo kami, Panginoong Diyos, na makapagtiis pa. Makapagpatuloy. Hanggang sa dumating ang aming Panginoong Sus, o kami kunin niyo na sa katawang lupang ito. Mahabag kayo sa amin, Panginoong Diyos. I-preserve nyo ang church na ito, Diyos, sa purity ng doctrines and morals. Magiging faithful kami sa aming Panginoong Kristo. Hindi kami tatalikod sa Kanya. Mananatili kami sa Kanya at sa Kanya mga aral. Mananatili kami sa katotohanan. Magpapatuloy kami, Panginoong Diyos. Kahit na madalas, parang gusto na namin sumuko. Kami nangihimagod na, kami ay pinanghihinaan na. Oo, Panginoong Diyos, huwag po ninyong paintulot na tuluyan kaming mapawalay sa inyo. Panatiliin niyo po kami sa Panginoong Sus at ang mga salita niya ay patuloy na mananatili sa amin. Lastly, pinagpipray namin salvation pa rin ang aming pamilya. Maawa kayo sa kanila, iligtas niyo sila mula sa kanilang mga kasalanan habang meron pa silang panahon. Bagabagin niyo po, Panginoon, ang kanilang mga puso. Kayo'y patuloy na tumatawag sa kanila, pero patuloy din nilang binabaliwala ang iyong panawagan. O Panginoong Diyos, maawa kayo sa kanila. Buksan niyo ang kanilang mga puso. Buksan niyo para sa Panginoong Sus.
Bigyan sila ng pananampalataya upang sila'y matutong manalig sa Panginoong Hesus. Bigyan niyo sila ng pagsisisi upang magawa ng pagsisihan ng kanilang mga kasalanan, talikuran ng kanilang mga kasalanan, at magbalik loob sa inyo, O Diyos. Maabot kayo sa aming sambahayan. Panalangin namin, namin mga kapatiran na hindi namin nakasama, anuman ang kanilang kalalagayan. Tulungan nawa niyo sila makapagpatuloy, naway sa susunod na linggo ay makasama namin sila. Sama-sama kaming naglilingkod sa inyo. Mahabag kayo sa kanila, sustain niyo po sila, Panginoon. At sa isang linggo na naman na aming haharapin, kami po inyong gabayan, patnubay, ingatan, at patuloy po ipagkakalob ang aming pong mga pangailangan. At pinagpe-pray po namin ang mga ibang mga iglesia ng Panginoon Hesus, na sila rin po lagi yung Diyos, iingatan niyo po, ipipreserve pa rin sa purity ng doctrines and morals. Patuloy niyo pong pagpalain ng mga lingkod ninyo, na may pagpatuloy na ministeryo, na may katapatan kahit na mahirap ang buhay. Sila po inyong susustain, Panginoong Diyos, at tatapusin ang gawain. Ang iyong layunin, ayon po sa iyong kalooban. Pinagpipray din namin ang aming bansa, Panginoong Diyos, na napakagulo, napakasama. Panginoong Diyos, kami po umaasa sa inyo na hindi niyo po pahintulot ng mga gumawa ng kasamaan, yung mga politiko po na nagnakaw, ay parurusahan niyo po, Panginoong Diyos. Pagbabayarin niyo po ang kanilang mga ginawang kataksilan at kasalanan. Ngayon, Panginoon, di malaman kung sino talaga ang mga totoong nagkasala, nagkamali, pero kayo pong nakakalam. Aming Diyos, huwag niyo pong pahintulot ng hustisya ay babaluktutin itong mga taong masama para malaman nila na mayroong tunay na Diyos na makapangyarihan sa lahat, na dapat nilang katakutan. Maawa kayo sa aming bansa, Panginoong Diyos. Ang amin lamang panalangin ay huwag masyadong mayurakan ang katotohanan at ang hustisya. Mangibabaw nawa ang inyong katotohanan at katarungan. Sa inyong mga kamay, amin pong inabiling ang aming mga sarili at buhay. Mahabag kayo lagi sa amin, aming Diyos. Sa banal na pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ito po aming dalangin. Amen. Awitin natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. 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 Opo muna ho. Yes, may part 2 pa tayo. Last na ho natin sa Sunday. Lagi naman tayong ganun bawat church, part 2 ang message And then, susunod nun ay last Sunday na. So, ako po ay magpipreach sa Molino, sa iglesia sa Molino, Bacoor, Cavite. At pakisama niyo po sa panalangin mga kapatid, yung pamangkin po ni Sister Tess, yung mag-asawa po, inimbitahan ko sila si Brian at saka si JD. Yan. Taga Dasmariñas sila. Yung mag-asawang yun ay naghahanap ng katotohanan. Sana nga buksan sila ng Panginoon. So iniimbitahan ko sila na umattend doon sa Molino. Kasi sabi ko, speaker ako doon. Naway lobby ng Panginoon, makadalo sila. Malay natin, magbukas ang Panginoon ng gawain sa Dasmariñas. Start ng mission work.